this is years of preparation in terms of water sources, no. So ang ginawa ng Manila Water, nag-develop siya ng tinatawag natin na water source roadmap, no, so that yung dependency natin sa Angat ay mabawasan, no. So meron tayong Angat water system na ang tubig kukuha sa Angat. Meron din tayong Antipolo water system para yung mga nasa upland ng Antipolo, instead na manggagaling ka pa totally from Angat, no, yung katulad ng binanggit ni DT, meron na tayong water source coming from Antipolo, yun ngang Wawa, Calawis. And then para naman dun sa Rizal province, meron tayo nung tinatawag na Laguna Lake water system, yung kukuha ka sa gitna at silangang bahagi ng Laguna Lake, specifically for the communities in Rizal, no. So yun yung kinakailangan nating gawin to lessen the dependency dun sa Angat. So that kung halimbawa itong mga El Nino na talagang ini-expect natin na ang level ng Angat ay bababa, no? So kailangan may mapagkukunan kang iba to augment yung mawawalang supply galing sa Angat. So yun yung kukunin natin from your Laguna Lake, from your Antipolo water system. So are those on standby? Yung iba ay ginagamit na natin, katulad ng binanggit ni DT, yung Cardona natin, yung 100 million liters per day, ginagamit na natin yan. Okay. Yung East Bay natin, yung kumukuha sa eastern section ng Laguna, 50 MLD ay ginagamit na natin. No? Yung 200 MLD, hopefully this year, maha-harness na rin natin. Yung Wawa, Calawis, 80 million liters of water per day, ginagamit na natin yan. Tapos yung naka-standby doon na around 438, hopefully within this year also or early next year, magagawa na rin yan. Yung Upper Wawa Dam, 710 million liters of water per day, yan, naka-standby na yan. Tapos na. So, ready to be harnessed. So, ang target natin is ma-minimize yung dependency. Ano yung target natin? Yung isa ngayon, gaano tayo ka-dependent sa Angat? Well, for the whole of Metro Manila, we're still 90% dependent, no? We're 90% dependent. So, yung rest nun, we hope na that would be covered by the other sources. Kasi while we are 90% dependent sa Angat, no, ang Manila Water po, ang nakukuha lang sa Angat ay 1,600 million liters of water per day. Kasi ang binubuga ng Angat for the whole of Metro Manila is about 4,000. 40% of that goes to Manila Water. So 60 sa 60 goes Maynilad. goes to Maynilad. Mas malaki yung Maynilad. Oo, mas malaki. So yung 1,600 sa amin, assuming bumaba yan. Kunyari, yung 1,600 mo, bumaba ng 1,000. Dapat yung 600, makukuha mo dun sa iba. Sa alternative na sources natin. Para ang customer experience mo ay pareho pa rin. Ayun. Pero yung proseso po ng tubig, pwede ba para lang sa ating mga kababayan? Paano na, saan galing yung tubig namin sa gripo, yung ginagamit namin araw-araw? Meron bang step by step? Yung mabilis lang po para maintindihan ng ating mga nanonood at nakikinig. Sige, siguro yung binanggit ni Sir Jeric na ilang mga water system yan, siguro mag-concentrate tayo sa Angat dahil mas malaki pa rin yung kinukuha natin doon. So yung tubig mula sa Angat, yun nga yung sinabi ni Sir Jeric na 1,600 million liters per day, yan ay mapupunta sa Ipo. Dito sa Ipo kasi, pag nagbigay na yung tubig ang Angat, dito na maghihiwalay yung for domestic use, para dito sa Metro Manila, and for irrigation, for agricultural use, para naman sa NIA. So, yung bababang 4,000 million liters per day galing dun sa Ipo na nanggaling sa Angat, dadaan naman yan doon sa Lamesa. Doon sa Lamesa, meron tayong reservoir doon, di ba, yung Lamesa Dam. And meron ding mga treatment plants doon, yung para naman doon sa kabilang konsesyonaryo. So doon na maghahati yung tubig, yung sinabi yung 60% para sa kanila and yung 40% para sa amin na dadaan through the Laguna Lamesa Dam. Lamesa Dam. Itong Lamesa na ito, hindi naman to talaga source. Kumbaga, ito'y dinadaanan lang ng tubig para makarating yung tubig mula sa Angat, Ipo, papunta doon sa aming mga treatment plants dito sa Balara.
Balara. Meron tayong dalawang treatment plants niyan sa Balara, yung Balara Water Treatment Plant 1 and 2. Yung mas malaki, yung Balara Treatment Plant number 2. And dito nadadaan nga yung tubig na nanggaling sa Angat, Ipo, Lamesa, and dito na natin lilinisin and sisiguraduhin na pag dumaan ito doon sa ilang bahag ng proseso, tama ba sir? 8 or 9-step process na treatment na iba-ibang yan, matatanggalan mo muna ng solid, Ng filtration hanggang may chlorination, pre-chlorination, and yung karagdagang chlorination pa sa dulo bago natin ito dalhin dun sa mga distribution lines. Yung mga distribution lines, yan naman yung malalaking main line na natin. Galing dun sa treatment plant, papunta dun sa ating sa East Zone. And meron na tayong mga secondary lines niyan na papunta na doon sa mga and tertiary lines, papunta na doon sa ating mga bahay. So, yung tubig na nanggaling sa Angat, dumaan sa Ipo, dumaan sa Lamesa, dumaan sa ating mga treatment plants. Pagdating yan sa ating mga bahay, pagdating doon sa ating mga metro, ito, maisingit ko lang, na sisiguro natin na pwede itong inumin. Actually, potable na to. Yeah. Pagdating sa metro. Ngayon, ang pag dumaan na sa metro yung tubig, responsibilidad na nung may bahay kung paano nila i-maintain yung kanilang local plumbing system para masiguro na pagbukas nila ng gripo, pwede nilang inumin yung tubig. Ano kung doon ka doon sa, saan ba yun yung madumi yung tubig pagbukas nila Kalawang? Sa may Bulacan. Hanggang may ngayon Bulacan. ganun pa rin. Yung kulay iced tea. Oo, di ba? Yung kulay iced tea yung nila. Oo. Baka pwedeng may gawin tayo doon. Alam mo, Nina and Jack, napakahigpit ng Department of Health in terms of compliance with yung tinatawag natin na Philippine National Standards for Drinking Water, which is based on the World Health Organization standards. No? So yung tubig, well, with reference dun sa binanggit mo, pag pumasok yan sa treatment plant, maraming proseso sasalain, sedimentation, may mga coagulation, flocculation, maglalagay ka ng mga kung ano-anong chemicals, no? May chlorination ka para lang masiguro na paglabas ng treatment plant, papasok sa distribution system, malinis yan. No? At complying with the parameters ng standards for water, no? Na tinetest yan for physical standards, yung color na binanggit mo, odor, yan. Yeah. Meron kang taste for physical yan. May chemical ka. So, yung water in its naturally occurring state, maraming mga chemicals yan. At meron niyang mga standards din. Dapat ganito lang ang laman na residual chlorine mo, dapat ang iron content mo ganito, manganese, ganyan. And more importantly, or probably most importantly, yung microbiological test. Dapat walang presence ng coliform bacteria. Ayun. Actually, kaya nga, sir, di ba sinabi, isa sa nagiging alternative sources yung Laguna Lake. Kasi may kinover ako part na di sakop ba ng parang di naman sa andun din yung mga tilapia at di ko mga sabihin ko sa lugar na part, no? Pero talaga, ang baho talaga doon sa gilid ng Laguna Lake. Na sabi ko nga, kahit anong sarap siguro ulam ko, hindi ako gaganahan kumain Pero, yun nga sir, paano nyo isasalain nyo? Kasi may mga, yun, tama si partner. Mga isda, yung mga and then yung waste paano nila nyo, and yun, paano nyo feeds. ililinisin yung ganon? From the Laguna Lake, yun nga, binanggit namin na yung ating treatment plant ay Cardona. nasa central. Okay. That is the central portion of Laguna Lake. And dun sa eastern portion, yung malapit na nga sa Laguna. And these are relatively cleaner portions of the lake. Okay. Although meron pa rin, dahil may mga fish pens pa rin oo. dyan But yung ating treatment plant naman din doon sa Cardona, ganun din. Sinisiguro natin na dadaan ito sa masusing paglilinis bago natin ito i-distribute because we have to comply nga with the DOH standards. Hindi namin to pwedeng ibigay sa mga customers hanggat hindi ito pumapasa. So, the treatment plant does the cleaning from the raw water na nakukuha sa Laguna Lake. Before I ask our last question, kasi yung pinaka-importante, paano ba tayo makakatipid? Tipid, yeah, tips. Paano ba natin magagamit ng tama ang ating tubig no, sa ating mga kabahayan, lalo na ngayong summer?
Gusto ko lang po itong second to the last. Question. Kumusta po yung ating mga tubo, mga pipes? Minsan nakikita ko parang may ongoing maintenance, di ba? Kaya minsan nakasara yung ibang roads dyan, minsan nakalagay Maynilad or Manila Water. Kumusta po yung mga wastage rin, yung mga parang butas na tubo? Naalala ko dati, tinatanong ko sa inyo yung mga leaks, gaano karami yung leaks, sayang yung tubig. Oo. Ang tawag natin doon technically ay non-revenue water or system loss or water wastage, no. Sa Manila Water, no, wala namang perfect system eh. So laging may losses talaga yan, even yung first world countries. Dito sa Manila Water, we're happy to share na noon pong December 2025, ang non-revenue water po natin o yung wastage natin ay nasa 13.55%. Or an average of about 14% for the whole of 2025. Ano po ibig sabihin nito? Ang worldwide, no, sa World Bank po, ang talagang threshold dapat nasa 20% ka. Yan po ang mga water systems internationally. Ang dapat mini-maintain mo nasa about 20 to 25% na non-revenue water. Tayo po nasa 14% na lang, no? So, ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, kung kukonti ang non-revenue water mo o yung water wastage mo, mas marami ang napupuntang tubig para dun sa mga customers mo. So, napakahalaga nun. And how do you do it? Yung water wastage mo, dalawang components yan eh. Isang physical, yung binabanggit mo niya na through leaks, no? Na kinakailangan yung mga leakages, ma-address mo, magpalit ka ng linya kung kinakailangan, kung luma na yung mga linya, kailangan palitan yan, or commercial losses. Ibig sabihin nito, maaring nagagamit yung tubig pero hindi nagre-rehistro ng tama doon sa mga metro, for example, no? So, kailangan palitan mo Hindi yung accurate. metro, hindi accurate, no? O kaya naman, halimbawa, nagagamit yung tubig, pero hindi na may metrohan. Ito yung mga illegal na tinatawag. So, ito yung a combination of this, no? Engineering intervention, social interventions. Meron kami ng programa for mga informal settlements called Tubig para sa Barangay, para hindi na sila magi-illegal kung hindi kukonekta legally with our network. So, ito yung mga ginagawa natin para ma-address yun, no? And Manila Water undertakes, as you said, no, maintenance activities every day, no? Alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na ng madaling araw to ensure the structural integrity of the lines. Kasi hindi po pwede yung basta nilatag mo na lang yung linya, papabayaan mo na. Kailangan i-maintain mo to. Siguraduhin mo na wala itong bara, walang mga clogging, maayos yung daloy, para yung tubig, yung pressure mo ay ganun pa rin, no? So, napakahalaga for us. Ayan, kaya ako kasi natanong, baka sabihin nila tipid tayo ng tipid, tapos ang daming leaks pala. Leaks yan, natatapon yung tubig lang. But great to know na mas mababa pa kayo dun sa world standard. Magandang balita po yan, ano? But siguro po sa ating mga ordinaryong mamamayan na nakikinig ngayon, paano ba kami makakatipid pa ng tubig? Makakatulong, lalo Siguro, na ngayon. ibibigay ko kay DT yung mga details. So, pero ito yung lagi kong sinasabi, na there's a need to shift or kailangan yung reorientation ng tinatawag natin na habits, no? Mga bagay na kinasanayan natin relative to the paggamit ng tubig na hindi natin pinapansin, no? So, let's look at how do we use water, yung mga toilet habits o kaya outdoor habits na ginagamit natin, yung mga car washing habits and the like, no? Kasi lahat ito, kung mababago mo yung habits na to, yan yung elemento ng mga paano ka makakapag gamit ng tubig responsibly and wisely. O, si DT yan. Ayun, nabanggit na ni Sir, actually, ang pinaka-panawagan ko lang doon sa mga customers namin, paulit-ulit yung sinasabi, be mindful of how you use water. Kasi hindi naman tayo pwedeng hindi gumamit ng tubig. Talagang kailangan natin gumamit ng tubig, maging conscious lang tayo kung paano natin ginagamit. Kunwari, pag nag-shower tayo, although may study si Sir na research, no, mas matipid pa rin magtabo kaysa mag-shower. Pero kung okay lang naman mag-shower, pero be mindful, hindi yung lumilipad yung isip nyo habang nag-shower. So, hindi nyo na namamalayan. May isang ang oras tagal ka nyo na. Wow, yung dami mo na waste na Yun, na sayang. parang sa lahat ng mga ginagawa natin, kung paano natin ginagamit yung tubig, mindfulness lang. Na maging, alam mong gumagamit ka ng tubig, and yung tubig na ginagamit mo, hindi ito
forever. Hindi to bottomless actually. It's a finite resource na kailangan sama-sama tayong tumulong para mapalawig pa itong supply na nararanasan natin. Yun lang naman, I think, ang pinaka-practical tip. Be conscious of how you use water. Ano, flush versus buhos? Ano mas matipid? Depende, meron na kasing mga ngayon May yung mga flush makabagong na parang, flush. diba, yung parang may isa pang Oo. option. Meron less tayong flush. tinatawag na half flush or Half, full yes. flush. So meron na rin tayong mga mas makabagong flush na konti lang pero malakas yung buga. So I think yung mga ganon, kung meron kayong kakayanan naman na to go for the more practical option na mas makakatipid, doon na lang tayo. Di ba yung mga malls ngayon, di ba, they use Yes. sensors. And also Sensor. recycle. And recycle Sensors. water. And sensors, yes. Tsaka yung mga yung nire-recycle yung Yeah. yun yung mga typical tips For example, no, yung mga you can reuse water. Yung mga pinaghugasan mo ng ganito, pwede mong gamitin na panglinis Pandilig ng mga pathways, pandilig and the like. Sige. Nako, maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayong umaga for Kaserbisyo of the Day. Walang iba kundi sina Sir Jeric Sevilla and Ma'am DT Galang ng Manila Water. Mabuhay po kayo. Salamat po. Thank you. Maraming po. salamat. Salamat.